Ang sabi nila, ang katotohanan kahit gaano mo katagal itago, kahit gaano mo ibaon sa ilalim ng lupa, at kahit gaano karaming kasinungalingan ang itakip mo, hahanap at hahanap pa rin siya ng paraan para lumabas. Ang hustisya naman madalas nating marinig na para itong pagong, napakabagal maglakad. Kung kailan mo kailangan parang hindi dumarating. Pero ang masakit na tanong dito paano kung ang pagong na ito, bago pa man makarating sa dulo ay tuluyan ng naligaw ng landas? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. June 30, 1991 natagpuang walang buhay sa loob ng kanilang sariling tahanan sa BF Homes, Parañaque City ang mag-iinang sina Estrelita Visconde, 47 taong gulang, at ang kanyang dalawang anak na sina Carmela, 19 na taong gulang, at ang bunsong si Jennifer, 7 taong gulang ng mga panahong yon. Brutal ang sinapit nilang mag-iina. Si Estrelita, ang ina, ay nakitang tadtad ng 13 saksak sa loob ng master's bedroom. Si Carmela, ang dalagang panganay, ay nakitaan ng 17 saksak at mas masakit pa rito. Hinalay muna siya bago winakasan ang kanyang buhay. At ang pinakamasakit sa lahat, ang bunsong si Jennifer, 7 taong gulang, ay nakitang nakahandusay sa kama na may 19 na saksak. Sa tindi ng mga natamong sugat ng bata, halatang nagising siya sa ingay. Nakita niya kung paanong pinaslang ang kanyang ina at kapatid, at dahil doon, walang awa siyang dinamay ng mga salarin para walang maiwang saksi. Ang ama ng tahanan na si Lauro Visconde ay wala sa bansa ng oras na yon. Lumipad siya papunta ng United States para sa isang business trip. Nagtatrabaho para mas mapaganda pa ang kinabukasan ng kanyang mag-iina. Sino ang mag-aakala na sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog ang mag-iina sa loob ng sarili nilang bahay, ang lugar kung saan dapat ay pinakaligtas, ay papasukin sila ng isang matinding bangungot. Ang krimen na ito ay tinatawag ng lahat na Visconde Massacre. Isang kaso na bumasag sa puso ng isang ama na umuwi mula sa Amerika na wala ng pamilyang madaratnan, at isang kaso na naging mitya ng matinding takot sa publiko. Lahat ng tao noon nakatutok sa mata ng balita. Lahat nagtatanong, sino ang gumawa nito at bakit may mga taong kayang gumawa ng ganito karumal-dumal sa isang walang kalaban-labang mag-iina? Dahil sa tindi ng galit ng publiko at sa araw-araw na pagtutok ng media, naramdaman ng mga pulis ang napakabigat na pressure. Kailangan nilang magpakita ng resulta kaagad. Kailangan nilang patunayan na ginagawa nila ang trabaho nila. At dito na nagsimula ang isang masalimuot na bahagi ng kwentong ito. Isang linggo matapos ang krimeng yon noong 1991, biglang nagpa-press conference ang Parañaque Police. Sa harapan ng mga kamera at mga reporter, pinarada ng mga pulis ang isang grupo ng mga kalalakihan. Sila ang tinuturong mga suspect na miyembro ng Akyat Bahay Gang. Ayon sa bersyon ng kwento na nilabas ng mga pulis, pumasok daw ang grupong ito sa bahay ng mga biktima sa Vinson Street para magnakaw. Pero habang naghahanap sila ng mga mamahaling gamit, nagising daw ang mag-iina dahil nataranta at ayaw mahuli, doon daw nauwi ang sitwasyon sa malupit na patayan at panggagahasa kay Carmela. Umamin daw ang mga suspect sa ginawang krimen. Mismo sa harapan ng media, may mga detalyadong confession na lumabas. Detalyadong sinabi kung paanong pinasok ang bahay, paano ninakawan ang mga biktima, at kung paanong sinagawa ang krimen. Sa unang tingin parang tapos na ang kwento. Parang makakamit na ni Mang Lauro Visconde ang hustisya para sa asawa at mga anak niya. Hindi nagtagal nang dinala na ang kaso sa korte at humarap na ang mga sospek na ibinintang ng pulis. Doon nagsimulang lumabas ang isang malaking anomalya. Ang trial court o ang hukuman na humahawak sa kaso ay nakaramdam na may kung anong hindi tama. Parang masyadong mabilis, masyadong selyado ang kwento ng mga pulis na para bang may tinatago sa likod ng mga kortina. Naging inconsistent ang mga statement ng mga suspect. At tama nga ang hinala ng korte. Dahil nung binigyan na ng pagkakataon ng mga suspect na magsalita ng malaya, walang takot nilang binawi o nag-retract sila sa kanilang mga naunang pag-amin.
Dito na lumabas ang nakakagimbal na katotohanan tungkol sa kung paanong nagtatrabaho ang ilang bahagi ng ating kapulisan kapag naiipit na sa pressure. Sinabi nila sa korte na tinorture lamang sila, binugbog sila ng walang awa, kinulong sa madidilim na kwarto at ginamitan ng matinding dahas at pananakot para lamang piliting umamin sa isang kasalanan na kailanman ay hindi nila ginawa. Dahil walang matibay na ebidensya at napatunayang nakuha ang pag-amin sa pamamagitan ng torture at dahas. Walang nagawa ang korte kundi ang iutos na palayain ang mga suspect na ito. Pinawalang bisa ang kanilang mga confession at tuluyan silang pinalabas ng kulungan. At doon bumalik ang lahat sa simula. Ang akala ng lahat na malapit nang matapos ang kwento ay biglang naging isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Kung hindi ang mga akyat-bahay na ito ang gumawa, sino ang totoong pumatay sa pamilya ng Visconde? Nasaan sila ng mga oras na pinalalaya ang mga Fall Guys? 4 na taon ang lumipas matapos ang gabing yon noong 1991, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang National Bureau of Investigation or NBI ay nagpalabas ng isang malaking pahayag na nagpabigla sa buong bansa. Sinabi ng NBI na sa wakas ay nalutasan nila ang Visconde Massacre. Ipinakilala ng NBI sa publiko si Jessica M. Alfaro. Si Alfaro ay hindi ordinaryong mamamayan na naglakas loob magsalita. Siya ay isang informant o asset na matagal nang katrabaho ng mga ahente ng NBI sa iba pang mga operasyon. Ayon sa kanya, nandun siya mismo sa loob ng bahay ng mga Visconde noong madaling araw ng June 13, 1991. Nakita niya raw ang bawat detalye, bawat muka at ang bawat boses ng mga taong pumatay kina Estrelita, Carmela at Jennifer. Ang mga pangalang binitawan ni Jessica Alfaro ay hindi mga ordinaryong tao o simpleng akyat bahay gaya ng mga naunang suspect. Itinuro niya ang isang grupo ng mga kabataan na nagmula sa mga mayayaman, kilala at may impluwensyang pamilya na nakatira rin sa loob ng paligid ng BF Homes. Ang pinaka nangungunang pangalan sa kanyang listahan ay si Hubert Jeffrey Webb, ang anak ng sikat na basketbolista at dating senador na si Freddie Webb. Kasama sa mga tinuro niya sina Anthony Tony Boy Lejano, Artemio Dong Ventura, Michael Gatchalian, Hospicio Pike Fernandez, Peter Estrada, Miguel Jing Rodriguez at isa pang nagangalang Joey Fillard. Sila raw ay mga grupo ng kabataang pumasok, umalay kay Carmela at pumatay sa mag-iina. Bukod sa kanila, isinama rin ni Alfaro sa kanyang statement ang isang opisyal ng pulisya na si Gerardo Billong. Sabi ni Alfaro, si Billong ang tumulong sa grupo upang linisin ang pinangyarihan ng krimen, sunugin ang mga ebidensya at takpan ang bakas ng mga salarin matapos ang pagpaslang. Dahil sa bigat ng testimonya ni Jessica Alfaro, noong August 10, 1995, opisyal na sinampahan ng mga pampublikong taga-usig o public prosecutors ang grupo ni Hubert Webb ng kasong rape at homicide sa korte. Ito na ang naging simula ng itinuturing na trial of the century sa Pilipinas, kung saan ang makapangyarihang pamilya ay nakaharap sa tindi ng galit ng publiko. Ang kaso ay dinala sa Regional Trial Court ng Parañaque City, partikular sa Branch 274 na pinamumunuan ni Judge Amelita Tolentino. Sa 8 pangalan na ibinabaan ni Alfaro, 7 lamang ang sumalang sa paglilitis dahil si Artemio Ventura, Joey Fillard ay naglaho na parang bula at nanatiling nagtatago sa batas. Sa loob ng silid hukuman, si Jessica Alfaro ay naging pinakamalakas na alas ng gobyerno. Umupo siya sa witness stand at hinalungkat ang kanyang alaala upang ikwento ang bawat hakbang ng grupo ni Webb ng gabing yon. Pero hindi lang si Alfaro ang hinarap ng prosekusyon para patunayan na totoo ang sinasabi ng kanilang star witness. Nagdala pa sila ng iba pang mga tao na magpapatibay sa kanyang kwento. Sumalang ang medical legal officer na siyang mismong nagsuri at nag-autopsy sa mga bangkay ng mag-iina. Dinala niya ang mga medical na ulat tungkol sa dami ng saksak at ang patunay ng panggagahasa kay Carmela. Umarap din ang mga security guard ng 700 subdivision na nagbabantay sa mga lagusan ng BF Homes ng gabi ng krimen. Pati na ang dating labandera ng pamilya Webb na nagkwento tungkol sa mga kinilos sa loob ng kanilang bahay matapos ang insidente. Maging ang dating kasintahan ng pulis na si Gerardo Billong ay tumistigo rin laban sa kanya
At higit sa lahat, ang ama at asawa na si Lauro Visconde ay humarap upang ilahad ang bigat ng kanyang pagluluksa at ang estado ng kanyang pamilya bago sila tuluyang pinaslang. Sa kabilang banda, hindi naman nanahimik ang kampo ng depensa. Isa-isang tumayo ang mga akusado upang itanggi ang paratang. Ang kanilang pangunahing sandata ay alibay, ang patunayan na imposible silang nandun sa Vinson Street dahil nasa ibang lugar sila ng mga oras na yon. Sa lahat ng mga akusado, ang alibay ni Hubert Webb ang pinakamalakas at pinakamabigat. Ang depensa ni Webb ay nasa Orange County, California sa United States of America nang mangyari ang krimen. Para patunayan ito ay nagpakita si Webb ng mga opisyal na dokumento. Naglabas ang kanyang kampo ng mga pasaporte na may tatak ng immigration, mga flight records ng eroplano at mga dokumento mula sa Amerika na nagpapakita na umalis siya ng Pilipinas buwan ng Marso ng taong 1991 at bumalik lamang noong Oktubre ng taong 1992. Nagdala din siya ng mga saksi, mga tao mula sa Amerika at mga kaibigan na nakasama niya roon na handang magsumpa sa harapan ng korte na pisikal na kasama nila si Hubert Webb sa Estados Unidos noong gabi ng June 13, 1991. Bukod sa kanilang sariling mga alibay, nag-focus din ang depensa sa pag-atake sa pagkatao ni Jessica Alfaro. Nagpresenta sila ng mga saksi upang patunayan na si Alfaro ay may masamang reputasyon pagdating sa pagsasabi ng katotohanan. At ang kanyang kwento ay gawa-gawa lamang, hindi kapani-paniwala at puno ng mga imposibleng detalye. Sa kabila ng mga pasaporte, dokumento at mga saksing dinala ng depensa mula sa Amerika, mas nangingibabaw pa rin sa paningin ng trial court ang boses ni Jessica Alfaro. Pero susuriin ang kanyang pahayag noong April 28, 1995 kumpara sa kasunod nitong pahayag noong May 22, 1995. Halata na may mga detalye at pangalan na hindi nagtutugma. Pero hindi ito naging hadlang para kay Judge Tolentino. Tinanggap at pinaniwalaan ng hukom ang paliwanag ni Alfaro kung bakit magkaiba ang kanyang mga naunang sinabi. Ayon kay Alfaro, noong una ay nais niya lamang protektahan ang kanyang dating kasintahan na si Peter Estrada, pati na ang kanyang kamag-anak na si Michael Gatchalian, kaya hindi niya agad ibinuhos ang buong katotohanan. Sinabi rin niya na wala siyang kasamang abogado noong una siyang tanungin at wala siyang tiwala sa mga unang investigador na tumulong sa kanya sa paggawa ng kanyang unang pahayag. Dinagdag pa niya na nang mga oras na yon, natatakot siya at hindi sigurado kung bibigyan ba siya ng gobyerno ng sapat na proteksyon at security kapag nilabas niya ang mga naglalakihang pangalan na sangkot sa Visconde killings. Ang mga rason na ito ay sapat na para sa trial court upang baliwalain ang mga butas sa kanyang salaysay. Habang lumalakas ang paniniwala ng korte kay Alfaro, tuluyan namang binaliwala ang mga depensa ni Webb, Lejano, Rodriguez at Gatchalian. Para sa korte, ang mga pagtanggi at alibay ng mga akusado ay walang sapat na bigat. Hindi naniwala ang hukom na nasa Amerika si Hubert Webb. Para sa korte, ang kanyang mga dokumento at pasaporte ay maaring nagawan ng paraan at hindi sapat upang tumbasan ang isang direktang saksing tulad ni Alfaro na nagsasabing nakita niya si Webb sa mismong pinangyarihan ng krimen. Ang mga alibay ay madali raw gawa ng kwento, pero ang testimonya ni Alfaro na sinuportahan ng iba pang mga maliliit na detalye at pisikal na ebidensya sa bahay ay tinuturing ng korte na katotohanan. Matapos ang 4 na taon at mahaba, mainit at nakakapagod na mga pagdinig na sinubaybayan ng buong sambayanan, sumapit ang araw ng paghuhusga. Noong January 4, 2000, nilabas ng trial court ang kanyang desisyon. Pinaratangan ng korte na guilty o may sala ang lahat ng mga akusado sa krimeng rape at homicide. Sina Hubert Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Peter Estrada at Miguel Rodriguez ay hinatulan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang pulis naman na si Gerardo Biong ay hinatulan ng indeterminate prison term na mula 11 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang 12 taong pagkakakulong dahil sa pagiging accessory o pagtatakip sa krimen. Bukod sa pagkakakulong, inuutos din ng korte na magbayad ng danyos o kaukulang salapi ang mga akusado kay Lauro Visconde
para sa lahat ng sakit at pinsalang idinulot sa kanya. Hindi doon nagtapos ang laban. Ang kampo ni Hubert Webb ay agad na naghain ng apela sa Court of Appeals. Kinatwira ng depensa na ang paglilitis sa kanila ay hindi naging patas. Sinabi nila na sila ay naging biktima ng tinatawag na trial by publicity, kung saan bago pa man magsimula ang pagdinig ay hinatulan na sila ng media at ng publiko dahil sa tindi ng ingay ng kaso. Sinabi rin nila na si Judge Tolentino ay may kinikilingan at hindi naging neutral sa paghawak ng mga ebidensya, lalo na sa pagbaliwala sa mga opisyal na dokumento ng gobyerno ng Amerika at ng immigration. Pero nang suriin ng Court of Appeals ang kaso ay pinagtibay nito ang desisyon ng trial court. Hindi sumang-ayon ang appellate court sa argumento ng depensa na naimpluwensyahan ng media ang hatol o kaya ay may personal na galit o bias ang binitawang hukom. Ayon sa Court of Appeals, merong sapat na matibay na ebidensya na nagpapatunay na nagkaroon ng conspiracy o sabwatan sa pagitan ng mga akusado. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayan ang sabwatan, ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Kaya naman kahit na hindi lahat sa kanila ay mismong sumaksa o humalay kay Carmela, sina Rodriguez, Gatchalian, Fernandez at Estrada ay tinuturing na kaparehong guilty ni Webb dahil kasama sila sa plano at sa pagsasakatuparan ng pagpatay sa mag-iina. Ang tanging binago ng Court of Appeals ay ang parusa para kay Gerardo Biong na ginawang minimum na 6 na taon hanggang maximum na 12 taong pagkakakulong, habang mas nilakihan pa ang halaga ng danyos na dapat ibayad kay Lauro Visconde. Dahil sa desisyong ito ay naghain muli ng motion for reconsideration o hiling na muling suriin ang kaso ang mga akusado. Upang mabigyan ng desisyon ito, bumuo ng isang special division ang Court of Appeals na binubuo ng 5 miyembro ng mga hukom. Dito na makikita kung gaano kabitak-bitak ang opinyon kahit ng mga eksperto sa batas pagdating sa kasong ito. Sa botohan ng 5 hukom, 3 bumoto na ibasura ang hiling ng mga akusado, habang 2 naman ang hindi sumang-ayon at naniniwalang may punto ang depensa. Dahil sa botong ito na 3 laban sa 2, opisyal na tinanggihan ang motion for reconsideration ng grupo ni Webb. Ito ang naging mitya upang iakyat ng mga akusado ang kanilang huling laban sa pinakamataas na hukuman sa bansa, ang Korte Suprema. Ang 4 na taon ng paglilitis sa trial court at ang mga taon na ginugol sa Court of Appeals ay nag-iwan ng malaking hati sa lipunan. Ang mga naniniwalang si Jessica Alfaro ang nagdala ng katotohanan, at ang mga nagdududa kung ang kanyang mga salita nga ba ay sapat na upang ikulong habang buhay ang mga kabataang ito, habang ang usapin ng pasaporte at alibay sa Amerika ay nananatiling nakabitin sa hangin. Noong April 2010, nagpalabas ang utos ang Korte Suprema. Pinayagan nila ang hiling ni Hubert Webb na isailalim sa DNA analysis ang semen specimen o similya na nakuha sa bangkay ni Carmela noong 1991. Sa modernong batas at siyensya, ang DNA ang pinakamalakas na magpapatunay kung nagsinungaling nga ba si Jessica Alfaro o hindi. Kung ang DNA ng similya ay hindi kay Webb, ibig sabihin hindi siyang humalay at pumatay. Ganon kasimple. Pero paglipas lang ng 7 araw, noong April 27, 2010, nagulat ang lahat sa sagot ng NBI. Sinabi nila sa korte na wala na sa kanila ang specimen dahil naibigay na raw ito sa trial court noon pa. At noong tinignan ng mga record ng lumang paglilitis, wala rin doon ang ebidensya. Hindi ito sinama ng mga taga-usig sa mga opisyal na ebidensya. Nawawala na ang similya. Dahil dito humiling si Webb na i-absuelto na siya kaagad. Argumento ng kanyang kampo dahil sa kapalpakan o sadyang pagtatago ng gobyerno sa napakahalagang ebidensyang ito na apakan ang kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis o due process. Sabi ng korte, bagamat seryosong kapalpakan ang pagkawala ng specimen, hindi ito sapat para sa agarang pagpapawalang sala ng oras na yon dahil walang napatunayang bad faith o masamang intensyon ng mga pulis sa pagkawala nito. At noon naman ang unang bahagi ng kaso ay wala pa tayong teknolohiya o malinaw na batas para sa DNA testing sa Pilipinas. Gayon pa man, ang pagkawala ng ebidensyang ito ay nag-iiwan ng malaking lamat sa kaso ng gobyerno.
Upang maintindihan kung bakit nag-alinlangan ng Korte Suprema, balikan natin ang bersyon ng kwento na ibinigay ni Jessica Alfaro na siyang naging basihan ng pagkakakulong ng grupo ni Webb sa loob ng 15 taon. Ayon kay Alfaro, noong gabi ng June 29, 1991, nagkita-kita sila ni Hubert Webb, Tony Boy Lejano at iba pa sa parking lot ng isang mall sa Alabang para gumamit ng iligal na droga. Doon ay pinasabi raw ni Webb sa kanya na may mensahe ito para kay Carmela Visconde. Nagpabalik-balik daw sila sa bahay ng mga Visconde sa BF Homes hanggang sa maghating gabi na. Sabi ni Alfaro, nalaman daw ni Webb na may kasamang ibang lalaki si Carmela ng gabing yon, kaya nagalit ito at sinabing pipilahan natin siya at ako ang mauna. Nagkasundo raw ang buong barkada. Pagdating sa bahay, sina Webb, Lejano at Ventura lang ang pumasok kasama si Alfaro, habang ang ibang barkada ay nag-abang lang sa labas, nakatambay sa tapat ng sasakyan sa ilalim ng ilaw ng poste ng subdivision. Ikinuwento ni Alfaro na pumasok sila sa kusina dahil iniwan daw ni Carmela na bukas ang pintuan para sa kanila. Maya-maya narinig na lang daw niya na may naghanap ng susi ng main door at kotse at hinalungkat ang mga gamit sa bahay. Pagkatapos, dahil sa isang kakaibang tunog na parang static ng telebisyon, sumilit daw si Alfaro sa master's bedroom. Doon niya raw nakita si Webb na hinahalay si Carmela habang ang dalawang dugo ang bangkay ng ina at bunsong kapatid ay nakahandusay na sa kama. Pagkatapos ng krimen, tinawagan daw si Biong para linisin ang pinangyarihan ng krimen. Nang busisiin ng Korte Suprema ang kwentong ito, nakakita sila ng isang napakaraming butas at mga detalye na hindi tugma sa natural na kilos ng tao. Pero hindi siya ordinaryong witness. Si Alfaro ay isang NBI asset o informant na binabayaran para makipagkaibigan sa mga kriminal at magsuplong. Kinumpirma mismo ng isang mataas na opisyal ng NBI na si Attorney Sakaging na noong una sinabi ni Alfaro na may kakilala siyang testigo sa Visconde Massacre, pero nung hindi niya mailabas ang taong ito at nainip na ang NBI, biglang sinabi ni Alfaro na relax lang sir, papapilang ko na lang yan. Ibig sabihin, siya na lang ang umaktong testigo kahit na hindi naman talaga siyang nakakita. Ang mga detalye ng kwento ni Alfaro tulad ng pagluwag sa bumbilya sa garahe, paghagis ng bato sa salamin ng pintuan at paggalungkat sa bag ay may mga detalye na matagal nang lumabas sa media at sa mga naunang peking confession ng mga akyat-bahay. Mukhang ginamit lang ang mga detalyeng ito para magmukhang totoo ang kanyang kwento kahit na walang lohika. Bakit babatuhin ni Webb ang pinto kung balak nilang tumakas ng tahimik? Bakit aakyat pa sa hood ng kotse para patayin ang ilaw kung alam naman nilang bukas ang pintuan para sa kanila? May isang pagkakataon pa na nung pinakita ng NBI kay Alfaro ang isang suspect na nagngangalang Michael Rodriguez, sinugod niya ito at sinabing hindi niya malilimutan ang mukha nito, pero napatunayang nagkamali siya. Hindi yun ang Miguel Rodriguez na akusado sa kaso. Hindi rin daw normal na ang buong barkada ay magkakasundong mag-gang rape. Pero ang kalahati sa kanila ay mananatili lamang sa labas ng bahay. Nakatambay sa kalsada na pwede silang makita ng mga kapitbahay nang walang pakialam sa nangyayari sa loob. Ang pinakamalaking pako sa kabaong ng prosekusyon ay ang alibi ni Hubert Webb. Sa batas mahina ang alibi kung pwedeng gawa-gawa lang, pero ang alibi ni Webb ay sinuportahan ng mga opisyal na dokumento ng dalawang gobyerno. Ang Pilipinas at ang Amerika napatunayan sa pamamagitan ng mga opisyal na record na noong March 9, 1991. Bago mangyari ang krimen ay umalis ng Pilipinas si Webb kasama ang kanyang tiyahin patungo sa San Francisco, California sa pamamagitan ng United Airlines Flight 808. May tatak ang kanyang pasaporte at pangalan niya sa passenger manifest. Sa kanyang pananatili sa Amerika mula 1991 hanggang 1992, may mga opisyal na dokumento mula sa US Immigration and Naturalization Service na nagpapatunay na nandun siya. May mga paycheck siya sa trabaho noon. Ang mga dokumentong ito ay napatunayang totoo at dumaan sa tamang diplomatikong proseso. Para mapatunayan na kasali si Webb sa krimen sa Parañaque, kailangan maniwala ang korte sa isang halos imposibleng teorya na lihim na lumipad si Webb pabalik ng Pilipinas nang hindi nililista sa kahit na anong airline
pumasok sa bansa ng walang record sa immigration. Pinatay ang pamilya Visconde tapos palihim na lumipad muli pabalik ng Amerika para magpatuloy sa kanyang bakasyon habang nagbabago o nabubura ang mga computer records ng US Immigration. Sabi ng Korte Suprema, ang ganitong pag-iisip ay hindi na batas kundi purong hinala at haka-haka na lamang. Dahil ang kwento ni Hubert Webb ang pinaka-angkla ng buong salaysay ni Jessica Alfaro. Noong napatunayang imposibleng nandun si Webb sa Pilipinas ng gabing yon ay gumuho ang buong kaso laban sa lahat ng mga akusado. Kung wala si Webb, ang buong kwento ni Alfaro ay isang malaking kasinungalingan. Wala nang natitirang ebidensya laban sa iba pang mga kasama, gaya na nila Lejano, Gatchalian, Fernandez, Rodriguez, Estrada at ang pulis na si Byong. Sa ating sistema ng hustisya, hindi sapat na sabihin nating baka sila ang may gawa. Kailangang mapatunayan ang kasalanan ng walang kahit na anong bahid ng alinlangan o proof beyond reasonable doubt. Napakalaking pagkakamali na magkulong ng mga taong walang sapat na patunay habang ang mga totoong mamamatay tao ay malay naglalakad sa labas. Dahil dito'y noong dulo ng paglilitis, pinawalang sala ng Korte Suprema sina Hubert Jeffrey Webb at ang kanyang mga kasamahan. Iniutos ng korte ang kanilang agarang paglaya mula sa pagkakakulong dahil sa pagkabigo ng prosekusyon na patunayan ang kanilang kasalanan sa ilalim ng batas. Dito nagtapos ang mahabang laban sa korte na nag-iwan sa kaso ng Visconde Massacre bilang isa sa mga malaking kaso na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ng hustisya. Ilang taon ang lumipas, si Lauro Visconde na nagtatag din at naging pangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC upang ipaglaban ang iba pang mga biktima ng karahasan ay pumanaw noong February 13, 2016 sa edad na 77 matapos dumanas ng sunod-sunod na heart attack. Sa loob ng 25 taon walang tigil niyang hinanap ang hustisya. Pero pumanaw siya na ang kanyang tahanan ay nanatili pa ring malamig, tahimik at walang hawak na sagot. Hindi man nakuha ng pamilyang Visconde ang katarungan na para sa kanila dito sa lupa. At kahit pa nanatiling isang malamig na misteryo ang gabing yon sa BF Homes, huwag natin silang kalimutan na ipanalangin sa kabilang buhay na magsama silang muli na may yakap at kapayapaan na ipinagkait sa kanila sa mundong ito. Ipinalangin natin na tuluyan ng maghilom ang kanilang mga sugat doon sa lugar kung saan wala ng dilim, wala ng takot at wala ng demonyong pwedeng kumatok sa kanilang pintuan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.